Hello mga Barda supporters, Barda lovers at Barda na mga fans fandom na lagi pong nag-aabang sa mga updates po natin. So medyo mainit-init po yung ating pag-uusapan for today's video dahil ito po may kinalaman sa mga nangyari muli sa Siargao dahil isang fans po ang nagpa-imbestiga kung totoo nga bang may Alex Manalang or Alexandra Manalang sa Siargao at meron po mga naglitawan sa Reddit. Pinag-usapan po ito dahil meron talagang invested doon po sa pangyayari na yon. Napahiya lang talaga yung mga bashers sa mga lumabas na news. At hindi lang yon, meron pa pong lumalabas na news na talaga namang ikakagulat ng lahat. Sabi po ni Mr. David Licauco, isa sa mga pangarap niya ngayon ang natupad. Maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo. Grabe po kayo. At talaga namang hindi po natin talaga ma-contain yung kasiyahan na talagang yung suporta po ninyo para kay Barbie at David Licauco ay nagpuumapaw. Kaya maraming salamat po sa inyo. At ngayong araw, ito na, pag-usapan natin dahil bago nga pala tayo pumunta doon, is magbasa muna tayong isa sa mga comment of the day po natin. Pinapansin po natin lahat ng mga comments ninyo, nababasa natin kung sino yung mga bashers at totoong supporters sa comment section. So, syempre, hindi tayo magbabasa ng basher. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na masira nila yung araw po natin. No, doon tayo sa positibo. Sabi po ng isang nag-comment dito na parang talagang grabe po yung kanyang pagmamahal doon po sa kanya pong sabi ni Miss Marilyn Suryo. Sabi niya, common sense na lang yon. Siya, si Barbie yon. Sila ang magkasama sa McDo endorsement. Alangan naman sino pa, debunk ni David ang issue sa Siargao. Mas gusto niya pang banggitin ang Tagaytay. Ayan. So, kasi nga, di ba parang, hindi ko alam sobrang dami po kasing mga talagang nambabash po kay Mr. David Licauco. Tapos, meron pang mga nakikisaw-saw na sa mga write-ups patungkol doon. Kasi kinukuha po nila yun sa mga Reddit, sa mga sinasabi ng mga nakaka-observe. Pero wala pa naman talagang tumpak at factual na mga ebidensya. Tanging hearsay lang yung mga ganun na nakitang ganito, may kakandong, ganyan. Pero wala naman talagang matibay na ebidensya. Kung si David Licauco ang tinatanong, wala naman siyang sinasabi, di ba? So, kung tutuusin, pwede naman pong aminin ni Mr. David Licauco yun kasi wala naman siyang karelasyon, single siya as well as Miss Barbie Forteza. Pero dahil nga, alam natin na wala naman talagang ganun sa buhay ni Mr. David Licauco. At yung kung sino yung tinutukoy sa siya. Kasi talagang pinagtatalunan yun sinasabi nila yung siya daw dun sa McDo event na yun ay walang iba kundi itong si Manalang daw. Ewan ko ba? Kung hindi ko personal na kilala yun. tayo nga hindi nga rin natin personal but anyways, hindi na natin kailangan problemahin pa yun dahil talaga namang alam natin na wala naman talaga. So, eto pa, dahil meron po kasing mga nagko-comment, doon po sa isang social media site kung saan pinag-uusapan si ang Barda or Barbie Forteza and David Licauco. So, syempre, katulad ng like ko sinasabi sa inyo, bago tayo maglabas ng any news about the Barda, we make sure na titingnan natin, titimbang-timbangin natin ano bang sinasabi ng mga netizen, ano sinasabi ng mga bashers, at ano naman ang sinasabi ng mga talagang reporters, dito po sa online, online news, para lang kung maintindihan ninyo, ganun po gumawa ng mga balita. Hindi po pwedeng dadampot ka lang ng picture, doon ka babase. Hindi po pwede. At kailangan meron ka talagang source na masasabi. Ako po kasi bago ako maglabas sa inyo niyan, nagsa-search po ako. Kasi para lang po sa kaalaman ninyo, I am part of, ako po ay isang graduate ng mass communication. Minsan na rin po ako nag-work sa isang radio station. Kaso kailangan ko lang po talagang itigil yun dahil may mga bagay tayong dapat unahin at priority, So, ginagamit ko lang yung pinag-aralan ko para po dito sa ating pag-vlog. Kaya naman medyo nasasaktan lang din ako pag sinasabi ng mga bashers na bobo ka, tanga ka. Ang talino mo, diba? So, bahala kayo dyan. Basta kami, Barda kami. So, anyways, eto na. Isa sa mga pangarap po ni Mr. David Licauco ang natupad, Dahil bukod pala sa pagiging isang businessman, pagiging isang artista, niya rin pala, dream niya rin pala talaga na makasama sa isang basketball league. Kaya naman nung on Sunday, the last of the 2-day half-court
Torney at Ayala Malls, Manila Bay. Licauco previously played for College of St. Benil from 2012 to 2013, back when the likes of former Blazers Jonathan Gray and Paulo Taha were still headlining them in NCAA. No college pala siya, talagang naglalaro na siya ng basketball. Kumbaga sa sarili nating term is parang siya, babad sa laro nung siya po ay nasa college. But while Licauco has experience going up against 10-year player, he admit that the turning to the hard court can be overwhelming. I played in the college sa CSB for 2 years, and after that, nag-artista na ako. Pero never naman ako nag-stop, he shared. But for me, kung gusto ko talagang makasali ulit, I have to give more time sa practice and training with the team. First game ko, medyo na culture shock ako. Ang bilis ang laro. Yung skill level nila very different from where I play. Pero masaya. Hindi naman ako masyadong nagmukhang tanga. I think hopefully added Licauco also spoke on his experience of the half-court game. Kasi na-interview po kasi siya eh. At inamin niya rin dito na natupad nga yung isa sa mga pangarap niya. There's a huge difference yung 5-on-5. You get to rest, you get to think. Choice mo kung fast-face or slow-face. Dito bilis ang laro. Iba talaga yung concept. Iba yung training at iba yung hangin na kailangan mo, he said. Licauco and Tahoe Stories A campaigns ended with the quarter-final stage where they lost to Half-Court Group 21-14. Sabi niya, however, the 31-year-old stint in this year edition of PUL has come to an end. He assured his fans that will not be the last time they see him play again. Definitely, sabi niya, this would be not the last time. Ito naman yung pangarap ko, sabi niya, he said. Nagkataon lang na medyo at this point of my career of showbiz, medyo nakakaroon na tayo ng time sabihan ng management ko na I wanna do this. Pangarap ko naman talaga to eh, stress ni Licauco, who acknowledged that he has to keep working, remain competitive in the next appearance on the court. More skills, training, and mental side of it. Kasi mental talaga yung kalaban eh. Iniisip ko na di ko kaya, pero it was good learning experience. Ito po ang kanyang mga sinabi, no. So, talaga namang sobrang saya ng puso ni Mr. David Licauco na yun nga, nagagawa niya yung mga ganitong bagay, di ba? Pero ito na, no, dahil meron pong isang comment talagang nag-strike sa atin, at ito po yung kanilang inimbestigahan back dun, balik tayo dun sa Siargao. Sabi niya, sabi po ng isang nag-comment dito, sabi niya gano'n, pina-investigate po nila yan. Yan patungkol nga dun sa na yan, sa Siargao na yan. Sinabi po dito na ito daw pong itong taong ito ay nag-imbestiga sa Siargao kung totoo nga ba talagang may kasamang girl itong si Mr. David Licauco. Ayun, sabi niya, naku po, walang Alex. Mga senior pumunta sa Siargao. Biruin nyo ha, yung mga senior pa talaga ang nagsadya, no, sa Siargao. Inalam nila doon, puro pinsan ni Ginoo ang nandun at may-ari ng resort na katropa nila. Sobra lang yung speculation sa social media na di naman totoo. So which means na talagang yung mga nakita natin doon, puro magkakaibigan lang sila at magbabarkada. So, ibig sabihin, dinidebang po ng mga seniors na barda na ito na sila po mismo ang pumunta doon, hindi yung bumabase lang sa mga pictures, bumabase sa mga sinasabi ng ilan, di ba, na wala naman talagang masabing konkreto na source, no? Sila po mismo ang nag-imbestiga na wala naman pala talagang Alex Manalang na naroroon. Tanging ang kasama po ni Mr. David Licauco, mga girls and boys na nandoon, mga katropa niya. Paano po masasabi na tong si Alex Manalang na isang pribadong tao ay girlfriend nitong si Mr. David Licauco na nagtampisaw sa Siargao? So lahat ng yon ay isa lamang malaking kasinungalingan. So kaya si Mr. David Licauco napunta doon to enjoy his life, to enjoy his time sa kanyang bakasyon, hindi para pupulutanin ng ilang mga bashers. Kaya talagang barda panatag pa rin talaga. So kayo po, ano nyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't